May isa pala akong follower dyan na nag-comment na kapag daw nagsahod ako sa Facebook, ay sunod ko namang ayusin yung kwarto ko. Ayoko pa nga sana tong ayusin kasi komportable ko pa naman tong tinutulugan. Pero mukhang kailangan na rin maayos mga guys. Natatanggal na din kasing ibang parte ng pintura sa pader. Kaya kailangan na rin siguro tong mapalitan ng bagong pintura. At sa vlog nga na to mga guys, kwarto reveal ko na nga kayo. Maliit lang din pala yung kwarto ko. Kaya maliit lang din yung ginagalawan ko dito. May nabasa rin pala ako nag-comment sa isa sa mga in-upload kong vlog. Bakit daw puro na lang daw ako vlog, di ako nag-aaral. At masasabi ko nga doon, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Hindi lang halata, mukha lang din kasi akong high school. Chawot! Sinikap ko talaga makapagtapos. Gumraduate naman ako bilang cum laude. Uy! Chawot lang! Baka maniwala kayo dyan ha. Graduate lang din talaga akong gwapo. At walang nakuwang award. At siguro ito na lang yung masasabi kong nakuha kong award. Yung silver play button. Pero legit talaga yung saya ko nun mga guys nung nakuha ko tong award na to. Nagtatatalon ako sa tuwa nun. Pero siguro kapag nakuha ko naman yung gold, baka magtatumbling na ako nun. Ang ganda rin kasi ng award na to. Para ka din talaga pumasa ng board exam. Chawat! May nakalagay din kasi for passing 100,000 subscribers. Pero balik na natin to. Baka magasgas pa. Balikan na natin yung kwarto ko na ipapaayos. Maliit lang din talaga tong kwarto. Sakto lang din talaga sa pang isang tao. Lalakihan ko na lang siguro sa susunod yung kwarto kapag may asawa na ako. Chawat! Kaya din pala maaga ako lagi nagigising. Yung kwarto ko tabi lang din ng tindahan. Kaya kapag may bumibili, maririnig mo din talaga. Kaya kada sumisigaw ng pabili dito sa tindahan, sila na nagsisilbing tilakot ng manok. Kasi sa kanila palang magigising na ako. Kaya sa vlog ko mga guys, lagi ko rin talaga sinasabing maaga ako nagising. Chot! Bago pala ako bumili ng mga materialis na gagamitin, inayos ko na nga muna tong higaan ko para di sila maalikabukan. Kapag kasi may pumasok dyan na alikabok sa unan, panigurado bukas lang din. Meron na akong pimple sa muka. Yung palang hinihigaan ko ngayon, recycle ko lang din yan. Wala kasi akong kama nun. Kaya itong mga upuan ni mama sa sala, ginawa ko na lang din patungan para magkaroon ako ng kama. Pagkatapos ko nga malinis yung buong kwarto, pinuntahan ko na nga din si ate para magpatulong sa kanya. Kung ako lang din kasi mag-isa mag-aayos doon, baka umabot na yung 1 week, di pa natatapos. Bago din pala kami umalis mga guys, ilista na muna namin yung mga pwedeng bilhin sa hardware. Malapit lang din naman yung mga bilihan dito sa amin. Yun nga lang talaga, half day nga lang daw sila ngayon. Sa pagpili pala ng kulay ng pintura ng kwarto, dito rin talaga ako nahirapan. Gusto ko sana magkulay blue ulit. Kaso nga lang talaga, baka magmukhang water station yung kwarto ko. O kaya naman maging swimming pool na. Kaya ang ending mga guys, kulay puti na nga lang din yung napili namin ni ate. May nakita din pala ako dito na pan-design na parang kahoy. Kaya bumili na din ako. Hindi ko alam kung magiging resulta ng kwarto mamaya. Pero sa nakita ko nga ang kahoy na to, magiging maganda yung resulta. Yun nga lang talaga, ang bigat sa bulsa ng kahoy na yan. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, habang nagko-compute si kuya, nakikipagtawaran na din talaga ako. Chot! Dito ko na nga din pala lahat binili mga kakailanganin. Kasi nandito na din naman lahat. Yung sa kisame, pintura, kahoy, stainless, pako. Basta nandito na lahat. Di na rin talaga ako nahirapan naghanap. At saka inutang ko lang dito kay kuya. Kaya doon ko na din lahat binili. Pagka-uwi ko nga, sinukat ko doon yung sa taas para matansya ko yung sa kisame. Ay di pala ako yung gagawa dito. Nagpatulong pala ako kay Boss Gerald para siya na din yung maglagay ng kisame. Di rin kasi talaga ako marunong maglagay ng kisame mga guys. Baka kasi kapag ako yung naglagay dyan, baka bukas lang din mahulog yan. Marami din palang proseso sa paglalagay ng kisame. Akala ko kasi dinidikit lang. Katulad nga nito, kailangan muna pala lagyan ng stainless sa taas. At etong stainless nga, ito yung magsisilbing lock niya o magiging kapit ng kisame. Bali mamaya lang din, yan na ididikit yung kisame. Pagkatapos nga maayos yung stainless sa taas, nandito na tayo sa exciting part. At yun nga yung paglalagay na ng kisame. Sa pagdidikit pala mga guys, may mga tamang gamit lang din yung pwedeng gamitin. Kaya di ko rin talaga kayang gumawa ng ganyan. Pero sa video nga na to mga guys, baka sa susunod alam ko na din gawin. Pinalagyan ko palang kisame itong kwarto mga guys. Kasi sa bahay, isa yung kisame sa mga nagpapaganda. At saka para mabawasan na din yung init sa taas. Lalo na ngayon yung panahon, umiinit na naman. Pagkatapos nga malagay yung kisame, pinalagay ko na din yung nabili kong kahoy. Eto palang mga kahoy mga guys, ipapadikit ko sa tabi ng headboard. Kaya bali, heto na lang din yung magiging design niya. Alam nyo ba mga guys, ang tagal ko na din naghanap ng gantong kahoy. Yun nga lang talaga, hindi ko alam kasi talaga yung pangalan. Kaya di ko rin talaga mahanap-hanap. Kaya kaninang nasa hardware, buti na lang nagpakita siya. Yung trabaho ko muna pala dito mga guys, helper. Tinutulungan ko nga si Boss Gerald para mas mapabilis yung trabaho. Tinatakpan ko na nga din pala yung salamin sa taas para wala na rin ako masyado naririnig ng pabili. Shot! Tinatakpan ko na mga guys para mas maganda rin talaga yung kalalabasan niya. Feeling ko kasi hindi rin siya ganun kaganda kung magiging kalahati lang. Kaya pinabuo ko na lang din. Sa mga oras nga na yan mga guys, natutuwa ako. Kasi naging maganda naman yung kinalabasan. Eto pa nga lang yung nalalagay. Pero parang ang laki na ng bago kumpara dun sa kwarto kanina. Sobrang excited na ako sa magiging kalalabasan nito mga guys. Pero marami pa tong aayusin. Kaya malamang bukas na din itong matatapos. Kaya bukas ko na lang din kayo i-update. Ayun lang. Bye-bye!